Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy, ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Rolando Sabala. Ang sabi ni Rolando Sabala ay ano po yung Teflon? Okay, alamin natin yung Teflon at bakit ito ba ay pwede sa baril at bakit may mga Teflon na bullet. Okay. Siyempre ang ginagamit. Alamin muna natin yung Teflon. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil tayo umabot na sa 45,300 plus na mga subscribers. Maraming salamat sa inyong pagsishare at pagla-like sa ating mga videos. Nakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat doon sa mga nagpadala sa ating, yung mga hindi nag-skip ng ads. Dahil nakatulong kayo sa ating revenues para dumami. Dahil ang ating kita sa YouTube ay ginagamit natin sa pang-charity. Meron tayong 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan para sila ay makapasok. At least meron silang mga pambaon. Kaya maraming salamat din sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Nagreklamo yung anak ko, tinatawagan, bumibili ng baril. Wala po kaming ibinibintang baril. Yan po ay kung meron kayong may tutulong sa ating mga beneficiaries, pwede kayong tumawag dyan o pwede kayong mag-message dyan. Yan po yung anak ko, aking tresurera. Kaya maraming salamat sa nagpadala dyan kay Jubit Francisco ng Teresa Rizal. Okay, God bless you, Sir Jubit Francisco. At lalo tigit, maraming salamat din doon sa mga nagpadala sa ating sa ating premiere videos sa panguna ni Noli Peace America. Sir, malaki nang naitulong mo sa ating mga beneficiaries. Pagpalain ka ng Panginoon at sigad ng bahalang gumanti sa iyong mga kabutihan. Sana marami pa ang Peace America na may pusong matulungin. Okay, punta na tayo dito sa katanungan ni Rolando Sabala. Ano ba yung, alamin muna natin kung ano yung Teflon na yan. Okay, ang Teflon na isang brand name ng polyterafluoroethylene. Okay, mahirap brand ng polyterafluoroethylene. May abbreviation na PTFE. Ito ay synthetic polymer na ito ay hindi sticky and low friction properties. Okay, so kaya ito ay ginagamit sa mga bala. Maganda sa mga friction, yung mga head ng bala. Alam naman natin yung friction, yung pagkiskis ng bala sa loob ng baril, yun ay isang friction. Okay, so yun ay kaya ginamit sa mga projectile na bala. Actually, yan ay coated yan. Kaya meron tayong mga coated na bala ng Teflon. At ito ay kalimitan kalimitan ito ginagamit sa mga cookware o yung mga Teflon na kawali. Okay. Pero ang sabi ng iba, ito ay hazard sa health. Kaya kung kayo ay may mga Teflon na kamukha nito, may sample ako dito na medyo nagtitiklapan yung mga nagtitiklapan na yung gilid yan, nagtitiklapan na ay hindi na ito advisable na gamitin na pagluluto. Na-advise nila yan. Kasi pag yan ay na-overheat, yung nasunog na, sasama na sa pagkain, hindi natin tinuturo. At marami pa rin itong ibang gamit. So hindi na natin ito ginagamit din sa mga industrial, sa mga sasakyan, sa mga pagpipinta, pagkukulay ng baril. Ko sa inyo mamaya, yung pagkukulay. Kamukha nito. Teflon ito. At ito ay napakatibay. Napakatibay nitong Teflon na na to. Ito siguro mga 15 years na siguro sa amin ito. Hindi nagbago. Hanggang sa masira na siya, ay parang bago pa rin yung hitsura niya. Mas matibay pa siya. Hindi basta-basta kinakalawang. Okay? So may nag-comment sa akin na ako daw ay, huwag kayong mag-alaala kung itong mga baril na ito ay kinakalabit ko minsan kahit walang slide. Ito po yung mga dinidemo ko na ito yung nag-retired na firearms na ito, hindi na ito ginagamit. Kumbaga kinakahuyan ko na lang ito ng mga pisa dahil nga sa sobrang tagal na,
hindi na namin pinapagamit ito sa mga customer. So, ang ginagawa namin sa pag sobrang luma na ng baril namin, pinagre-retiro na namin at kinukunan na lamang namin ng mga parts. Okay, so walang problema kung nakikita ninyo na kinakalabit ko ng walang slide. Yun ay hindi na namin ginagamit yan. Okay, so marami kami ditong mga baril na nag-retired. So pumunta na tayo sa sa Teflon. At ang sabi ay ang sabi dito, basahin natin yung ng Teflon para magkamero lang tayo ng studies have shown that exposure to high level of PFAS increases risk of certain types of cancer, low fertility rates, and numerous deficiencies. So, may sabi sa pag-aaral na ito ay risk sa may Teflon na risk sa cancer. Pero ang sabi naman dito ang sabi din dito ay yung malapit lang sa yung malapit lang sa factory. Yun ang sabi rin. Yung masyadong exposure ka doon sa factory. Yun naman ang sabi din ng ibang research. So, yan ang mga at ginagamit yan din, may ginagamit din yan sa textile, personal care, automotive, cookware. Yan ang mga pinagagamitan yan. At yun nga, ang isang katangian yan nga ay hindi low friction. Yung low friction hindi nagiinit. Kasi ang friction ay nagkukos ng init yung nagkikiskisan. Kaya yan ay maganda at yan ay madulas. Okay? At kaya nga ginamit yan sa mga kawali, sa mga lutuan na yan ay non-sticky. Hindi kumakapit. Halimbawa, nagprito ka, hindi man dumidikit yan. Okay, so, pero, wag na natin anuhin yung mga na yan. Nasa baril tayo kasi, lang yan, isa sa mga risk ng paggamit ng Teflon. Yan ay maraming klase ng Teflon. At ito pa. Yan ay yan sa high temperature. Kaya yan ay kahit sa mga na panluto, kitchenware, yan ay ginagamit nga. Ang number 1 talagang ginagamitan yan yung mga kitchenware. Kaya makita kayo ng kaya yan ay matibay sa init. Kaya, meron tayong mabibili na mga Teflon paint. Okay. Isa na dyan yung mga Cerakote. Isa na yung mga Cerakote paint. Teflon yan. May mga Teflon paint na ay kaya nga matibay sa init. At saka, ginagamit din sa mga sasakyan dahil scratch proof. Hindi basta-basta nagagasgas. Kamukha nitong ang tagal-tagal na nito. Yung mga kasasabay nito, yung kita na yung metal. Pero ito, ay, ang subok namin sa Teflon talaga, ay hindi basta mo magagasgas. Ang baril namin dito ay torture. So, yan ang isang katangian ng Teflon. Kaya yan ay ginamit sa mga bullet head. At may nagsabi na killer bullet, pero hindi kumbaga ay hindi maganda raw sa penetration. Pero may nagsasabi na research ay hindi gaanong totoo. Okay, maganda daw sa penetration, may nagsasabi na ganon. Pero kumbaga hindi talaga siyang certified na ganon. Although maganda talaga sa bala. Dahil nga sa kanyang madulas, non-sticky, ay maganda sa mga bala na gamitin. Kaya may video rin tayo nito ano ang mas maganda? Yung reload na LED, yung metal coated na mga bala, FMJ, at itong Teflon. So, nakita natin sa research na mas maganda yung Teflon. Okay. So, kailan ba ito na Tingnan natin kung kailan ito na
kung kailan ito na lumabas itong Teflon na ito. So hindi ko na naano yung kung kailan ito lumabas. Ang sabi dito ay basta't ito ang is a synthetic polymer, fluoropolymer of terafluorine and has numerous applications because it is chemically inert. The commonly known brand name of PTFE-based composition of Teflon Chemours, a spin-off from DuPont, which originally invented the compound in 1938. 1938 pa pala ito na develop na invento. So yun. At ito ay sikat na sikat ngayon, lalo sa mga bala. So ayan ang so may mga yan, hindi naman tayo chemist para alamin pa natin yan. Ang alamin lamang natin ay yung tungkol sa baril. Dahil sa baril tayo nakalinya, wag na natin alamin yung mga ibang niyan. Basta't may nagsasabi na yung mga lutuan na medyo nagtutuklapan na, wag na natin gamitin. Yun lamang ang gustong iparating sa inyo na may risk sa cancer. Pag yung mga Teflon ninyo na lutuan ay nag-overheat na, wag na ninyong gamitin. Okay. Ang sabi dito ay penetration. While Teflon can help bullets penetrate certain materials more easily, the coating can also hinder penetration of materials like Kevlar, which used in body armor. Okay, merong mga materials na nakakapigil din naman sa penetration ang coating ng may coating ng nitong Teflon. Pero merong material na magandang i-penetrate. Okay, so hindi lahat na material. Ang sabi nga dito ay purpose. The Teflon non-sticky properties reduces friction. Ito nga, reduces friction between the bullets and the barrel. Yun, nagre-reduce. Kumbaga, pag-reduce ang friction ay reduce din ang init. Potentially extending the barrel in lifespan. Nakakapagpahaba ng buhay ng barrel. And improving accuracy, minimizing bullet deformation. Ayan. Nag-i-improve ng accuracy at nami-minimize niya yung pagka-deform ng bala. So, yan ang sabi sa pag-aaral ng Teflon. Okay, so hindi naman tayo expert, kaya kumukuha tayo ng guidelines sa Google. Kaso nga lang, merong hindi naniniwala sa Google, mga expert naman itong mga ito. Hindi naman yan ilalagay diyan kung hindi sila mga expert. Okay, wala tayong karapatan na wala akong karapatan na questionin yan. Okay, so controversy. Teflon coated bullets have been associated with the term of cap killer. Ang sabi, controversial ito. Ang sabi ng iba ay cap killer due to the perception that they could penetrate body armor. Dahil daw nakaka-penetrate ng body armor. However, this perception is largely inaccurate. Kumbaga inaccurate. Walang gaanong katotohanan. Okay, so yun ang dyan, yung nagsasabi niyan. So, hindi ko pinaniniwalaan din yan. Sila nagsabi niyan eh. Okay, so ginagamit din ito sa textile. Teflon Shield and Teflon Shield Pro are used on make fabrics like Grove, Tex, water, and stain resistant. Yung mga nakikita natin sa na water resistant, Teflon pala yun, na mga pantalon, may nakita akong ganyan na naka-advertise. Yan ang ginagamit. Personal use, personal care. Teflon is found in hair styling. Ginagamit din pala sa pag-style ng buhok, styling tools, straighteners o yung pag-straight, pag-curl irons,
and nail polish for its smooth and non-stick properties. O ginagamit din sa mga pagpapalis ng kuko. So, automotive, ginagamit din. Teflon coating can be found on windshield, wiper, blades, car paints, and interior components like floor mats and seat covers. So, ang daming pinapaggamitan. So, ang tanong, makakabili ba tayo nito? Mga spray paints na ito. Yes, Teflon PTFE spray paints is available in market. O, hanap kayo. PTFE spray paint is available in market, offering a non-stick, corrosion resistant and durable coating for various surface. It comes in different types including aerosol, yung spray bottle, meron yan, aerosol, industrial high temperature and anti-friction version. Merong high temperature, anti-friction version, yan ang hanapin niyo. High temperature, anti-friction version, yan ang hanapin niyo. Catering to diverse needs, these paints are used in application ranging from automotive and aerospace, medical devices, and general household tasks. Marami kayong mapapagamitan ninyo. Sprayan ninyo yung mga bullet head ninyo. Okay. Yan ang aerosol Teflon. Ito, aerosol Teflon spray paint. This is the most common type. Yan, yung spray paint na aerosol. Packaged in spray cans for easy application on various surface like metal, plastic, and ceramic. Yan o. Industrial Teflon spray paint. Yan, may mga pang-industrial. Formulated for heavy-duty application. It offers superior resistance to chemical heat and were formulated for heavy-duty application. Kaya pala itong namin ay chemical resistant. Kahit anong chemical, hindi mo nagbabago kahit anong klaseng mga panlinis. High temperature Teflon, meron ding high temperature Teflon spray paint. Designed for environment with extreme heat such as machinery and exhaust system. O yung mga ginagamit sa mga tambutso. Exhaust system. Anti-friction, ito maganda sa bala. Anti-friction Teflon spray paint. Ito ang kunin ninyo kung mag-spray kayo ng head. Anti-friction Teflon spray paint. Reduces friction on mechanical parts, enhancing efficiency but may wear faster under heavy loads. Okay, ito maganda sa bala. Anti-friction Teflon paints. Meron ding clear Teflon spray paint. Maintains the original appearance of the surface while approving non-sticky and easy clean properties. Okay, yan. At ito ang maganda sa baril. Ito yung maganda. Ceramic Teflon coating. Ito yung Cerakote. Pero ito yung ginagamitan ng oven. Coating baked on resulting in a hard and durable finish. Okay. Ito yung Cerakote na tinatawag. Cera Teflon coating. Yan ang hanapin ninyo kung mag-i-spray ka nito. At yan ay maraming kulay. Meron ngang merong clear. O yung clear. Kung ano yung hitsura ng kulay niya, clear. Yun din ang lalabas na finish. Clear. O pwede sa kahoy, pwede sa... Marami ninyong pagkagamitan. So yan ang kagandahan ng Teflon. Okay. Kung magkukulay kayo, yung Cerakote, yung ceramic Teflon coating, maganda yun dito. Pero yun ay binibake, yun naman ay kung bibilhin ninyo, may mga naman yun, may mga instructions. Okay, maganda sa bala, sa mga head, projectile, anti-friction Teflon spray paint. Okay yan. At natuto tayo ng konti dyan. Nalaman natin. So, hindi pare-pareho ha. Hindi pare-pareho. Ulitin ko. Aerosol Teflon spray paint. Merong industrial spray paint. High temperature spray paint. So, maganda sa mga panlutuan. Ito yung maganda sa mga bala. Anti-friction Teflon spray paint. At merong din clear
At maganda pang kulay sa baril, ceramic Teflon coating, yung mga tinatawag na Cerakote. Okay, so yan. At sana may natutunan tayo tungkol sa Teflon. At kung tayo ay magdi-DIY, bahala na kayo kung saan kayo makakabili niyan. Hanapin lamang ninyo ang mga distributor niyan. At least alam na natin ang mga gamit niyang mga Teflon na yan. So yan, tingnan natin ang ating community spotlight. Pag mga sino. Okay, shout out kay Rog Ferns. Meron kang 67 engagement. Shout out kay My George Geographic. Meron kang 19 engagement. Shout out kay Kristen Lee. Meron kang 56 engagement. Shout out kay Alex G. Meron kang 1 engagement. Shout out kay Brian Butchupido. Meron kang 32 engagement. At shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo ang aming bagong Papa Burger sa pamumuno, pagmamanis ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Diyan sa dati kong machine shop, Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental Mindoro, matatagpuan ninyo ang bagong tayo na Papa Burgers. At sa halagang 40 pesos, mapapa burger kayo sa sarap. Maraming salamat sa inyo.